Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Oh, ano nangyari sa'yo? Babe, pagod na ako. Kanina pa tayo naglalakad dito eh. Konting tiis na lang. Malapit na tayo. Kasalukuyang naglalakbay paakyat ng bundok ang magkasintahang vlogger na sina April at Gary. Hindi naman na napigilan ni April na mapaupo dahil sa pangangalay ng kanyang mga paa. At bahagya pa rin siyang nainis nang makitang kinukunan pa rin siya ng video ng kasintahan. Pwede ba tumigil ka na muna? Nakita mo nang nahihirapan na ako maglakad dito tapos iba-vlog mo pa. Eto na, dinilit ko na. Sige, magpahinga ka na lang muna dyan. Mukhang maganda ang tanawin sa banda ron, no? Kukunan ko lang ha. Hoy, huwag kang lalayo masyado hindi natin kabisado tong lugar. Aniya rito, pero tila wala itong naririnig. Pinili na lamang niyang maupo muna sa tabi ng daan. Maglilimang taon na rin silang content creator at ang malimit na laman ng kanilang mga vlog ay mga biyahe nila sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Bukod sa pagkuha ng mga magagandang tanawin, ay sinisikap din nilang idokumento ang bawat nangyayari sa kanilang napupuntahan. Hapon na nang sa wakas ay marating nila ang Purok Uno ng isang liblib na lugar dito sa Kabisayaan. Hindi naman maitago sa mukha ng kanyang nobyo ang excitement nang matanaw nila ang pagiging payak ng lugar. Babe, mukhang marami tayong pwedeng i-content dito. Perfect to para sa docu. Hanap lang tayo ng isang subject. Hindi talaga tayo nagkamali ng location. Pero bago yun, pwede bang humanap ka muna ng matitirhan natin? Malapit ng maggabi Kaagad silang lumapit sa mga taga roon upang magtanong-tanong at laking pasasalamat naman nila dahil mukhang sanay na sa mga bumibisitang turista ang mga ito. Walang paupahang bahay dito, pero maaari kayong dumito muna sa amin. Ako at ang aking nag-iisang anak lang kasi ang narito. Kakasya tayo rito. Naku, maraming salamat po. Huwag po kayong mag-alala, magbabayad po kami para sa pagpapatuloy nyo sa amin. Siya nga po pala, ako po si April at siya naman po si Gary, ang boyfriend ko. Ako naman si Susana, pero tinatawag ako ng mga taga rito bilang Aling Susan. Gayon na rin ang itawag nyo sa akin. O siya, mukhang pagod na kayo. Halina kayo sa loob at nang makapagpahinga. May katamtamang laki ang bahay ni Aling Susan. Malamig ang simoy ng hangin na pumapasok dito dahil yari yun sa pawid at kawayan. Maya-maya pa ay inutusan nito ang anak na maghain ng makakaing merienda para sa kanila. Aling Susan, pwede ko po ba kayong kuhanan ng video para isama po sa vlog po namin? Sinabi ko na nga ba isa kayong vlogger eh. May ilang beses na rin kaming dinayo rito ng iba't ibang vlogger. Kaya oo naman, walang problema sa akin. Pero... Huwag po kayong mag-alala, Aling Susan. Wait po. Mabilis na tumayo si April mula sa kanyang kinauupuang bangko upang buksan ang kanyang backpack. Kinuha niya mula roon ang kanyang wallet at humugot siya ng pera. Tsaka niya ito iniabot sa ginang. Naramdaman niya kasing yun ang naisipahiwatig nito. Tanggapin niyo po, Aling Susan. 10,000 po yan. Hindi pa po kasama riyan yung renta sa pagpapatuloy niyo sa amin dito sa bahay niyo. Naku, kay laki naman ito, Ineng. Okay lang ho yun, para na rin po sa magiging abala po namin sa inyo. Hindi ko ito tatanggihan dahil nangangailangan talaga kami ng panggastos. So paano po ba yan, Aling Susan? Pwede ko na po ba kayong gawing artista? Magiliw na pinaunlakan ng ginang na mag-vlog ang kanyang nobyo sa loob ng pamamahay nito. Maging ang anak nitong si Boknoy na bagaman nahihiya sa simula ay sumali na rin sa video. Iba talaga ang atmosphere sa gabi ng mga liblib na lugar na kagaya nito, no? Wala pa nga ang 7:00, halos wala nang katao-tao sa labas at sarado na rin ang mga kabahayan. Komento ni Gary habang kasalukuyan silang nakatambay sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Hinahawi nito ang baga ng uling upang hindi masunog ang iniihaw nilang manok. Kanina habang nagba-vlog ito ay naipakita ni Boknoy ang mga alaga nitong manok at pato sa likod ng bakuran. Hindi siya kumakain ng pato kaya minarapat nilang manok na lang ang ihawin nito bilang kanilang hapunan. Ganito talaga rito, hindi naman kasi kagaya ron sa Maynila na marami kang pwedeng puntahan tuwing gabi. Kailan po kayo huling nakarating sa Maynila, Aling Susan? Ay siguro, magtatatlong taon na rin, Ining. Magmula kasi nung mamatay ang tatay ni Boknoy, yung asawa ko, ay hindi na ako lumuwas pa.
Oo nga't malaking sasahurin ko ron bilang kasambahay pero mapapabayaan ko naman ang anak ko. Habang nagkukwento si Aling Susan tungkol sa pagiging single parent nito kay Buknoy, ay isinabay na rin nila ang pagkain ng kanilang hapunan. Nasa labas pa rin sila ng kubo, nakaupo sa harap ng lamesang yari rin sa kawayan. Napansin naman ni April na abala si Gary sa cellphone nito habang palakad-lakad. Gary, pwede bang pumirmi ka muna rito para kumain? Wait lang babe, may sinisend lang ako message. Nako iho, wala kang mahahanap na signal dito ng cellphone. Kailangan mo pang pumunta sa bayan para makasagap. Kaya pala, kung ganun hindi pa ako makakapag-upload ng bagong vids ngayon. Tsaka na yan, kumain ka na muna rito. Siya nga po pala, Aling Susan. Bukas po ng umaga ay aalis kami. Maghahanap po kami ng pwedeng ma-feature dito sa inyong lugar. May maire-recommenda po ba kayo sa aming magagandang spot? Kagaya po ng dagat o bundok? Sasagot na sana si Aling Susan nang biglang gulat na tumayo si Buknoy mula sa hapag. Inay! Ano po yun? Ang alin? Parang may nakita po akong bulto ng malaking hayop doon sa sagingan. Nakakita ka na naman ng baboy ramon yan. Hayaan mo na, hindi yan pupunta rito. Ubusin mo na lang yung pagkain mo. Maging sina April at Gary ay napalingon kung saan nakatuon ang paningin ng bata. Bahagya naman siyang nakaramdam ng kilabot sa paligid. Marami po bang mga ligaw na hayop dito, Aling Susan? Hindi naman gaano. Minsan may mga napapadpad ditong mga nakawalang alagang hayop sa koral. Madalas ay mga maliliit na bayawak na nangangain ng mga manok. Sanay na kami sa mga yan. Pero itong si Buknoy, sadyang magugulatin lang talaga. Minsan na kasing hinabol yan ng malaking baboy ramo eh. Paano ginabigaling sa eskwela? Takot na takot po talaga ako noon, Ate April. Para po kasi kung kakainin ng buo eh. Hinabol niya ako hanggang makarating ako dun sa may maliit na abandonadong kapilya. Tapos tinigilan ka na nung marating mo yon? Opo, Ate April. Para po siyang biglang natakot dun kasi umatras siya at tumakbo papalayo. Sa tingin ko nga hindi basta-basta baboy ramo yun eh. Ayan ka na namang bata ka. Kung ano-ano na naman ang kinikwento mo, huwag mong takutin ang mga bisita natin. Inay, totoo naman po ang sinasabi ko eh. Sa tingin niyo po ba titigilan ako ng baboy na yun kung hindi ako pumunta ron? Tila naman naging interesado si Gary doon sa abandonadong kapilya na tinutukoy ni Buknoy. Kaya kinaumagahan ay nag-aya itong pumunta roon upang kumuha ng video. Ano po ang nangyari sa kapilyang ito? Bakit po inabandona? Nakita ni April na maayos pang bubong ng kapilya. Ngunit nagkabitak-bitak na ang mga dingding nito. Halos wala na itong lamang kagamitan sa loob maliban sa mga sirang upuan at sapot ng gagamba. Ay, sa totoo lang, may mga sumisimba pa naman dito dati. Isa na ako ron, pero kumonti na lang kami hanggang sa naging mangilan-ngilan na lang. Napagod na rin yung pare sa pagpanhik dito, kaya minabuti na niyang sabayan na lamang magmisa at kami na lang ang pupunta roon. Ang lungkot naman pala ng kwento nitong kapilya. Para pala ako ito babe, pag iniwan mo ko. Napailing na lamang siya sa biglang banat ng kanyang nobyo. Sanay na siya sa kakornihan nito. Ipinagpatuloy nila ang pagkuha ng video sa abandonadong kapilya. Pinuntahan na rin nila ang pinakamalalaking dagat na sinabi ni Buknoy. Ano Ate April, Kuya Gary, hindi po ba maganda rito? Doon ako madalas nangingisda sa banda roon. Itinuro nito ang malayong parte ng dagat. Maya-maya ay dumating na si Aling Susan. Pansamantala itong nagpaalam kanina sa kanila dahil may sisingilin lang daw itong utang sa isang kakilala. Pasensya na kayo ha, napatagal ang usapan namin ni Mirna eh. Nakasingil din ako ng 5 buwan niyang utang. Abay napakakunat talaga ng babaeng yun pagdating sa bayaran. Siya nga pala, nag-iimbita siya para sa dibo ng dalaga niyang anak. Nasabi kong may mga kasama akong vlogger sa bahay. Nakuha yun tuwang-tuwa. Iniimbita rin kayong dumalo. Ano, pupunta ba kayo? Sa Makalawa na yun. Inay, pwede po ba akong sumama? Oo naman, tayong lahat inimbita. Sige po Aling Susan, sasama rin po kami. Naisip nila April na magandang pagkakataon na rin yun para makadagdag sa kanilang vlog. Tulad ng karaniwan na pagdiriwang ng isang debo, bagamat simple ay nagpadaos pa rin ito ng kotelyon. Hindi mapigilang mapangiti ni April habang nanonood at kinukunan ng video ang pagsayaw ng dalaga sa gitna.
Uy babe, ayaw mo ba talagang kumain? In fairness, masasarap ang mga hinanda nila. Di ba kumain ako kanina ng pinritong kamote ni Buknoy pag uwi natin, kaya hindi pa ako nagugutom. Mamaya na. Ikaw ang bahala, nagda-diet ka naman. O Buknoy, tara, kuha pa tayo ng barbecue. Aha! Ang takaw nyo Ay, Aling Susan, alam niyo po ba kung nasa ng banyo? Kanina pa po kasi ako ihing-ihi Diretsuhin mo lang yon. Sa likod ng bahay may maliit na kubo ron. Pinasadya nilang banyong yon para sa mga bisita. Salamat po. Iiwan ko po muna itong kamera ko rito Pakibantayan na lang po. Tumango lang ang ginang dahil abala ito sa pagnguya ng fried chicken. Mabuti na lamang at may mga ilaw ang paligid at loob ng palikuran, kaya hindi siya gaanong kinabahan at tunguhin yon ng mag-isa. Patayo na siya nang muntikang mawala ang balanse. Bigla kasing dumaan ang itim na pusa sa labas ng pinto ng kubo. Nakaangkla lamang ang pawid na pinto, kaya kita niyang anumang meron sa labas nun. Dali-dali na siyang lumabas doon upang bumalik sa kanyang pwesto. Oh, bakit parang binuhusan ka ng malamig na tubig dyan? Wala. Galing lang ako ng banyo. Ginulat kasi ako ng itim na pusa Takot ka pala sa itim na pusa? Hindi no. Siyempre nasa ibang lugar tayo. Malay ko ba kung ano yun? Naalala mo yung kwento ni Buknoy? Naku, hindi mo na dapat iniintindi yun. Hindi naman talaga siya takot sa pusa. Ang pakiramdam lang niya sa lugar kung nasaan sila ngayon ay hindi maganda. Iniwan siya sandali ni Gary upang kumuha ng bote ng mineral water at iniabot yon sa kanya. Matapos kumalma ay pinagpatuloy na niya ang pagkuha ng ilang video. Pasado 9:00 na ng gabi nang napatigil ang lahat sa ginagawa. Bigla kasing nawalan ng kuryente. May nakahanda namang generator ang mga ito na kaagad pinaandar. Ngunit mas minabuti na nila April na magpaalam dahil lumalalim na rin ang gabi. Ganito talaga rito, madalas ang brownout. Kaya kapag may mga okasyon na gaya nito ay laging may nakahanda silang pailaw. Ani Aling Susan habang naglalakad na sila pauwi sa bahay ng mga ito. Pasensya na nga pala at iisa lang ang flashlight natin. Okay lang po yon. Malinaw pa naman po ang mga mata namin siya nga po pala Aling Susan. Napansin ko po kanina sa debutant, may nakakwintas po sa leeg niya na maliit na supot na pulang tela. Ano po yon? Ang tawag doon ay pang-iway o anting-anting. Dasal lang nakapaloob sa maliit na sedang yon. Dito kasi sa lugar namin, marami pa rin ang maalam sa panggagayuma, barang at kulam. Siguro iniisip nila Mirna na baka gayumahin ang anak nila sa party. Napansin nyo naman kanina na nakahiwalay ang pagkain nila sa buffet na para sa mga bisita. Agad namang naalala ni April na wala pala siyang nakain kanina sa party. Hindi niya alam kung dapat ba niyang ipagpasalamat yon dahil bigla siyang nakaramdam ng gutom. Pabuti na lamang at may natira pang pagkain nang makauwi na sila sa bahay nila Aling Susan. Abay Buknoy, mag-iisang oras ka na riyan sa banyo Lumabas ka na nga't maglilinis ako ng paa ko. Palatak ni Aling Susan habang kasalukuyang naghuhugas si April ng kanyang pinagkainan sa lababo. Inay, ang sakit po ng tiyan ko. Ano? Ang dami mo kasing kinain na bata ka Napakatakaw mo. Magpapakulo ako ng tanglad. Halika na rito. Buksan mo nga itong pinto. Aling Susan, may ointment po ako rito. Pwede niyo pong ipangpahid sa tiyan niya. Ngunit matapos gawin yun at inumin ang pinakuloang halamang gamot, ay tila lalo pang sumama ang pakiramdam ni Buknoy. Mula sa sakit sa tiyan, ngayon ay inaapoy na ito ng lagnat. Ano ba kasi ang kinain mong bata ka? Yung nakahanda lang naman po ang kinain ko tulad ng ibang bisita roon. Inay, ang sakit po talaga. Alalang-alala na ang ginang na patuloy na hinihilot ang tiyan ng anak. Matama naman nilang tinignan ni April ang kulay ng mukha ng bata. Aling Susan, baka po may allergy siya kasi pareho naman po kayo ng kinain kanina Naparami nga rin ang kain si Gary Kailangan po natin siyang dalhin sa ospital. Naku, masyadong malayo ang ospital dito. Yung klinik naman ng barangay sarado sa gabi. Halika na anak, magbihis ka. Pupunta tayo kay Mang Castor. Doktor po ba siya? Hindi, pero isa siyang manghihilot at nagbibigay ng lunas sa mga may sakit dito.
Nagpresinta na si Gary na buhatin ng nanghihinang si Boknoy upang dalhin sa sinasabi ng ginang. Masyado ng madilim ang daan at matarik pa ang lupa na mas lalo lang nakadagdag ng bagal ng kanilang paglalakad. Aling Susan, saan po ba nakatira yung sinasabi niyong Mang Castor? Nasa 3 purok ang bahay niya. Sundan lamang natin itong daan para hindi tayo maligaw. Kilalang manghihilot dito si Mang Castor. Pasensya na kayo at kailangan nating maglakad ng malayo-layo Masyado naman din kasing malayo ang ospital sa lugar na ito. Kaya sa tuwing may nagkakasakit sa mga taga rito, ay sa matandang manggagamot lamang kami tumatakbo. Mahigit 1 oras din ang kanilang nilakad, marating lang ang 3 purok kung saan naninirahan ang sinasabi nitong manghihilot. Lakad pahinga ang kanilang ginawa. Baka sa kasintahan niyang si Gary ang panghahapo na dulot ng labis na pagod. Umupo ito kagad sa nakitang nakatumbang kahoy matapos mailapag dito si Boknoy. Habang si Aling Susan naman ay mabilis na pinuntahan ang nag-iisang kubo na naroon. Nilibot ni April ang paningin sa paligid. Bagamat madilim na, ay kapansin-pansin pa rin na wala ng iba pang bahay ang naroon bukod sa kubo ng manghihilot. Maya-maya ay bumaling sa kanya si Gary. Ano? Nakunan mo ba lahat? Hi guys, what's up? Narito na tayo ngayon sa bahay ni Mang Castor, ang manghihilot. O ayan, ano, kaya pa ba? Ay, tignan niyo itong BF ko. Pagod na pagod, kawawa naman. Hindi mapigilan ni April na asarin ito. Bago sila umalis kanina, ay inutusan pa siya nitong kuhanan ng video ang pagbubuhat nito kay Boknoy. Kumukuha pa rin siya ng video habang tinatahak nila ang gitna ng madilim na kagubatan. Tama na. Nang aasar ka pa eh. Nga pala mamaya babe itutok mo rin yung camera doon sa Mang Castor na yun pagkabukas niya ng pinto. Lalong-lalo na pag ginamot niya na si Boknoy. Hoy Gary, hindi mo ako videographer dito Tsaka kailangan muna nating humingi ng permiso. Bakit pa? Babe, konti na lang ang budget natin. Pag nagpaalam pa tayo, hihingi pa yan ng bayad. Masyadong malayo ang bangko rito, hindi ako makakapag-withdraw. Isa pa, may babayaran pa tayong renta kay Aling Susan. Hindi na sumagot pa si April. Alam niyang wala na siyang magagawa sa oras na makapagdesisyon na ito. Nako, pasensya na ho sa abala at napasugod po kami ng ganitong oras. Ano ang kailangan nyo? Yung anak ko po, Mang Castor, namimilipit po sa sakit ng tiyan at ngayon ay inaapoy na ng lagnat. Tulungan niyo po sana kami. Ipasok mo rito sa loob ang anak mo. Tulad ng sinabi nito, ay muling binuhat ni Gary si Boknoy papasok sa kubo ng manghihilot. Ngunit nang papasok na si April sa loob, ay bigla na lamang siyang pinigilan nito. Ano yung hawak mo? At sino kayo? Mga kaibigan ko po sila, Mang Castor. Si April at Gary. Galing po silang Maynila. Sandali sila nitong tinignan. Hindi mawari ni April kung anong iniisip sa kanila ng lalaki dahil wala siyang makitang anumang emosyon dito. Manatili kayo sa labas. Wala naman yata kayong iniindang sakit. Oo. Sa labas lang sila. Pasensya na kayo, Ining, iho. Ganyan lang talaga siya sa mga bagong muka. Walang nagawa sina April at Gary kundi ang manatili sa labas matapos silang pagsarhan ng pinto. Bumalik sila sa nakatumbang punong kahoy upang doon na lang umupot hintayin ng mag-ina. Sayang. Maganda na sanang pandagdag yun sa vlog natin. Ayaw nga nung Mang Castor anong magagawa mo? Ilang sandali itong natahimik habang pinagmamasdan ng nakasaradong kubo. Hindi babe, iba ang pakiramdam ko. Parang may mali. Ano na naman mali ang pinagsasasabi mo riyan? Karapatan niya yun na humingi ng privacy. Isa pa, alam niyang kinukunan ko siya ng video kanina. Yun na nga bakit ayaw niya magpakuha ng video? May tinatago yata yan Alam mo Gary, hoy, saan ka pupunta? Kaagad niyang sinundan ng lalaki nang bigla na lamang itong lumakad paalis. Tinungo nito ang likurang bahagi ng kubo. Likas na talaga sa kanyang nobyo ang pagiging mausisa noon pa man at may mga pagkakataon na kinakabahan siya sa mga pinaggagawa nito. Shh! Sa tingin ko talaga, may tinatago ang manghihilot ngayon. Hindi ako mapakali. Bulong nito sa kanya bago hawiin ang pawid na dingding upang sumilip sa butas na yon.
Naguguluhan man ay ginaya na rin niya ito. Hindi nila maaninag sa loob sina Buknoy at Aling Susan dahil nasa bandang kusina sila nakapwesto. Natatakpan ang pagitan no ng lumang kurtina at tanging ang nag-iisang lampara lamang ang nagbibigay liwanag sa loob. Hindi ko talaga maintindihan tong ginagawa natin, Gary eh. Tsaka bakit dito mo sa likod na piling manilip kung pwede naman tayo sa entrance? Nilalamok na ako rito oh. Umalis na tayo. Teka, tahimik. Nandiyan na siya. Nakita nilang pumasok sa kusina ang manghihilot. May kinakapa itong kung ano sa mga istante. May kinuha itong patpat. Pagkatapos ay binuksan nito ang takip ng isa sa mga tapayang naroroon. Ipinasok nito ang patpat at mula roon ay gumapang ang isang malaking ipis. Anong ginagawa niya? Sinubo niya yung insekto sa kanyang bibig? Hindi mapigilan ang pagkagulat ni April nang makita ang kasunod na ginawa nito. Halos naman matigil ang kanilang paghinga nang bigla na itong lumingon. Kaya agad na siyang hinatak ni Gary palayo roon. Hinabol niya ang kanyang hininga nang makabalik na sila sa dating pwesto. Narinig kaya niya ako? Ano yun? Parte ba yun ang panggagamot niya? Pamilyar sa akin ang ginagawa niya. Anong ibig mong sabihin? Naaalala mo ba? Nung magpunta tayo sa Capiz at gumawa tayo ng vlog tungkol sa mga mythology dun. Babe, tulad nun ng eksaktong sinabi sa akin ng kausap ko ron. Tungkol sa mambabarang. Pero bakit naman niya babarangin si Buknoy? Anong dahilan? Isa pa bata lang yun. Hindi ko alam. Basta hindi maganda ang pakiramdam ko rito. Kailangan na nating ilabas sa kubong yun sila Buknoy. Bago pa man siya makapagsalita ay tumulak na ito patungo sa kubo. Wala siyang nagawa kundi ang sundan na naman ito. Pero bago pa man sila makarating ng pinto ay bumukas na yun at saka lumabas sina Aling Susan at Buknoy. Napansin nilang maayos na ang pakiramdam ng bata dahil diretsyo na itong maglakad. Maraming salamat po ulit Mang Castor. Napakalaki na po ng utang na loob namin sa inyo. Huwag niyong intindihin yun. Sundin niyo lamang ang sinabi ko. At siguraduhin niyong makakabalik kayo rito bago sumapit ang 12 kabilugan ng buwan. Tatandaan ko po yan, Mang Castor. Magbabayad ang kung sino mang gumawa nito sa anak ko. Hindi mo na dapat alalahanin yun. Sige na, makakaalis na kayo. Masyado ng malalim ang gabi. Hindi na nakaimik sina April at Gary nang lingunin sila ng mga ito. Tinapunan muna sila ng blankong tingin ng manghihilot bago ito bumalik sa loob at muling sinarhan ng pinto. Napansin naman ni April ang biglang pagbabago ng ekspresyon sa mukha ni Aling Susan na tila ba galit ito. Ano pong nangyari, Aling Susan? Okay na po ba si Buknoy? Oo, maayos na ang pakiramdam niya. Naisuka niya ng lahat ng masasamang elemento sa kanyang tiyan. Malamig nitong saad. Nagkatinginan na lamang sila ni Gary nang marinig ang sinabi nito. Ngunit hanggang sa makauwi na sila ay hindi pa rin mapakali ang lalaki. Kaya hindi na ito nakapagpigil na usisain ang nangyari kay Buknoy. Anong sinasabi niyo? Ayaw lang talaga ni Mang Castor na may nanonood sa kanya habang nanggagamot. Pero paano niyo po maipapaliwanag sa amin na nakita namin sa likod ng bahay niya? Kumain siya ng buhay na insekto, Aling Susan. Kitang-kita namin ni April. Sinubukan niyang tapikin ang braso ni Gary para pigilan ito sa pagsasalita. Nangangamba kasi siyang baka may masabi itong mali, ngunit tila hindi ito nakikinig. Tama kayo, isa ngang mambabarang si Mang Castor. Siya ang tinuturing na pinakamalakas na mambabarang sa lugar na ito. Kung ganon, bakit sa kanya niyo po dinala si Buknoy? Dahil tanging may kapangyarihang itim lang din ang makakatalo sa masamang elementong itinarak sa loob ng anak ko. At kung sino man ang may maitim na budhi ang gumawa nito sa kanya, papatayin ko siya. May suspetsya po ba kayo sa gumawa nito kay Buknoy? Walang ibang gagawa ng ganito kawalangyang bagay kung hindi ang Mirna na yon. Sinasabi ko na nga ba kung alam ko lang nagaganituhin niya ang anak ko, hindi ko na sana siya pinautang. Sa maikling araw pa lang nilang pananatili sa poder ni Aling Susan, ay ngayon lamang nila ito nakitang magalit ng ganoon. Lumilipas ang mahabang gabi na hindi man lang dinadalaw ng antok sina April. Kapwa nila iniisip ni Gary ang buong pangyayari. Babe, ano sa tingin mo? Tama ba si Aling Mirna ang pinagbibintangan ni Aling Susan? Hindi ko alam. Ang labo talaga eh. Nandun naman tayo, di ba?
Kumain nga kami ng handa. Hindi naman sumakit ang tiyan namin. Pero napakabilis para kay Aling Susan na pagbintangan kagad si Aling Mirna. Isa pa, bakit naman gagawin yun ni Aling Mirna sa nagpapautang sa kanya? Yun na nga eh. Walang motibo si Aling Mirna para gawin yun. Basta hindi talaga maganda ang kutob ko rito, April. Mabuti pa, matulog na muna tayo. Masyado akong napagod eh. Pinilit na lang nilang makatulog ng gabing yon. Kinabukasan ay hindi nila napansing umalis pala ng bahay si Aling Susan. Ang naabutan nila ay si Boknoy na naglalaro ng trumpo sa bakuran kasama ang mga kalaro nito. Kaya inabalan na lamang nila ang kanilang sarili sa pag-i-edit ng kanilang video sa laptop. Makalipas ang ilang oras ay bahagya silang nagulat nang makauwi na ang ginang. Galit na galit at magulo ang buhok. Nagdire-diretso itong papasok ng bahay. Agad naman na tumakbo papalapit dito si Boknoy. Inay, ano po ang nangyari? Manahimik ka muna, Boknoy, at ikuha mo ako ron ng tubig. Nauuhaw ako. Agad na napabaling dito sina April, maski ang katabi niyang si Gary ay napatingin sa biglang inasta ng ginang. Hayop na Mirnang yon. Akala ba niya hindi ko malalaman na kaya niya tayo inimbitahan sa debut ng anak niya ay dahil parte yun ng plano niyang gantihan ako? Kinulam niya si Boknoy dahil nagalit siya sa akin na chinichismis kong napakakunat niyang magbayad. Totoo naman, ang kapal talaga ng mukha niya. Aling Susan, baka naman po hindi siya talaga ang gumawa nun kay Boknoy. Hindi ba kumain din naman kayo ng handa nila? Hindi naman ang galing sa pagkain yung yanggaw. Isa pa, walang ibang pwedeng gumawa nito kung hindi siya lamang. Hindi naman kasi kayo taga rito, kaya hindi nyo kilala ang mga tao rito. Hindi na sumagot pa si April. Nagkatinginan na lamang sila ni Gary. Nang magkasarilinan na sila, ay kinausap niya ito ng masinsinan. Hindi pa ba tayo aalis dito? Baka madamay pa tayo sa gulo nila eh. Babe, naisip ko lang na magandang pagkakataon to para gawing content. Ngayon pa ba tayo aalis? Gary, travel vlog ang tema ng content natin, hindi issues ng ibang tao. Pwede pa tayong mademanda sa oras na ilabas natin yung gulo nila eh. Interesting ang kwento nila. Wala naman silang access sa social media para malaman na kinontent natin sila. Kahit na, mali pa rin yun. Isa pa, wala namang basihan ng mga paratang ni Aling Susan eh. Kulam? Yanggaw? Nagpapatawa ba siya? Hindi mo kasi naiintindihan eh. Ano ang hindi ko naiintindihan? Malinaw naman na isa lang tong away magkumari. Sandali itong natahimik bago tumingin sa labas ng bintana. Hindi mabasa ni April ang tumatakbo sa isip ngayon ng kanyang nobyo at kung bakit ganun na lamang ang pagkahumaling nito sa mga kwentong may kinalaman sa kulam. Babe, natatandaan mo pa ba nung nag-college pa lang tayo? Sinabi ko sa iyo ang dahilan ko kung bakit pinili ko ang kursong psychology. Kasi nga gusto kong maintindihan kung bakit nabaliw ang mama ko. At kung bakit pinilit ng pamilya ni Papa na ikulong sa mental si Mama sa mahabang panahon. Nakagraduate na ako't lahat, malinaw pa rin sa akin na hindi baliw ang mama ko. Anong ibig mong sabihin hindi baliw si tita? Niyanggaw ang mama ko, April. Matino ang mama ko sa tuwing hindi kabilugan ng buwan. Nagwawala lang siya pag nagugutom siya at gustong kumain ng sariwang laman. Ang sabi sa akin dati ni Lolo bago siya mamatay, nahanapin ko raw ang lunas nang sa ganon ay mailabas ko na ron ang mama ko. Gusto ko rin malaman kung sino ang gumawa nun sa kanya. Hindi kagad maproseso ni April ang mga sinabi nito. Hindi siya makapaniwala. Isang beses lang niyang nakita ang ina nito at yun ay nung sumama siya rito na dumalaw sa mental facility. Kaya may parte sa kanya na gusto niya itong paniwalaan. Kung ganun, kaya tayo nandito ay dahil sa kanya. Sana sinabi mo na lang sa akin noon para mas naintindihan kita. Nag-aalangan kasi ko. Baka magbago ang tingin mo sa akin. Maintindihan ko naman kung iiwan mo ko. Total, hindi mo naman to laban. Kaya ako rin to sinasabi sa iyo ngayon para bigyan ka ng pagkakataong umalis. Ayoko na rin madamay ka pa kung sakali mang makaengkwentro ko ng totoong aswang. Pinagmasdan niyang maigi ang mukha ng kanyang nobyo at saka siya umiling. Huwag kang mag-alala, sasamahan kita kahit saan tayo makarating.
Mataman niyang saad bago ito yakapin. Ngayon ay lubos na niyang nauunawaan kung bakit sila naririto at kung bakit sa tagal na nilang content creator ay madalas nitong pinipilit na sa mga liblib na lugar sila gumawa ng kanilang travel vlog. Maya-maya ay bigla na lamang sumulpot ang humahangos na si Boknoy. Ate! Kuya! Si Inay! Bakit? Anong nangyari kay Aling Susan? Nasa kulungan po siya! Pinakulong po siya ni Aling Mirna! Bakit niya raw ginawa yun? Sumugod po kasi siya kay Aling Mirna eh. Nagsabunutan po sila sa labas ng bahay nito. Tulungan niyo po siya, ate. Ayoko pong makulong ang nanay ko. Napabaling ng tingin si April kay Gary. Nakaagad namang tumango. Pagkatapos ay pinuntahan na nila si Aling Susan sa presinto. Mukhang hindi pa rin humuhupa ang galit nito hanggang mailabas na nila ito sa estasyon ng pulisya. Aling Susan, bakit niyo naman po ulit ginawa yun? Wala naman po kayong ebidensya na si Aling Mirna nga ang nangyanggaw kamo kay Boknoy. Isa pa, okay naman na si Boknoy. Basta, malakas ang kutob kong siya ang nangyanggaw kay Boknoy. Salamat nga pala at pinyansahan niyo ko. Hayaan niyo, hindi ko na kayo pagbabayarin ng renta sa bahay. Hindi na lamang umimik pa si April hanggang nasa loob na sila ng sasakyan. Maya-maya ay napansin naman niya na tila nanginginig ang kamay ng ginang. Aling Susan, okay lang ho ba kayo? Nilalamig ako. Patayin niyo nga yung aircon nitong sasakyan niyo. Oo. Nang makarating sila sa bahay ay hindi pa rin maalis ang pansin niya kay Aling Susan na ngayon ay nakahiga na at nagtatalukbong ng kumot. Babe, dapat siguro dinala muna natin sa pinakamalapit na ospital si Aling Susan. Oo nga eh. Mukhang masama na ang lagay niya. Itanong mo nga kung gusto niya magpunta sa doktor. Aling Susan, mataas po ang lagnat niyo eh. Ibababa ka po namin sa bundok para dalhin sa ospital. Huwag niyo akong intindihin. Sabihin mo kay Boknoy na ipaglaga niya ako ng saluyot. Alam niya na yon. Kaagad niyang sinunod ang sinabi nito na siya na mismo ang gumawa. Nagpatulong lang siya kay Boknoy kung saan matatagpuan ang halaman na sinasabi nito. Ngunit matapos nga itong makainom ay tila lalo lamang lumala ang pakiramdam nito. Maging ang kulay ng mukha nito ay lalong namutla. Kuya, ate, pwede po ba natin siyang dalhin kay Mang Castor? Ha? Ano? Medyo malaki kasi ang nanay mo. Hindi ko siya kayang buhatin. Boknoy, paano kaya kung si Mang Castor na lang ang papuntahin natin dito? Mukha pa naman siyang malakas. Sunduin na lang kaya natin. Babe, samahan mo ko. Hindi. Ako na, dito ka na lang. Bantayan mo na lang si Aling Susan. Tara, Boknoy. Sige po. Lumipas na ang mahigit isang oras ay hindi pa rin bumabalik sina Gary at Boknoy. Hindi na mapalagay si April habang inaabangan niya ang mga ito sa may bintana. Boknoy, Aling Susan, anong petsa na ngayon at oras? 13 po ng Hunyo, mag-aalas 6 na po ng hapon. Bakit po? Kailangan naming bumalik ni Boknoy kay Mang Castor bago sumilip ang kabilugan ng buwan. Kasalukuyan na po silang papunta roon. Susunduin nila si Mang Castor para dito na lang po kayo gamutin. Ano? Hindi niyo pwedeng gawin yon. Hindi siya lumalabas sa kanyang bakuran. Ikagagalit niya ang pagpunta ron ng nobyo mo. Pero kasama naman po niya si Boknoy. Umiling-iling si Aling Susan na tila yun na ang pinakamaling desisyon na kanilang nagawa. Lumipas pa ang mahigit isang oras na hindi pa rin nakakabalik ang dalawa. Madilim na sa labas. Labis ang kanyang pag-aalala na baka kung ano na ang nangyari sa mga ito. Ngunit ang mas lalong nagpausbong ng kaba niya ay ang mas lumalalang kalagayan ni Aling Susan. Tulungan mo ko. Ang sakit. Aling Susan, ano pong nangyayari sa inyo? Gayon na lamang ang kanyang pagkatulala nang bigla itong sumuka ng napakaraming itim na likido. Ilang segundo lang ang lumipas na ang kulay ng mga mata nito'y unti-unting napalitan na ng pula at nanlilisik na itong nakatingin sa kanya. Wala sa loob na napakapit na lamang siya sa gilid ng bintana. April! April! Nasaan ka? Gary! Humahangos na pumasok si Gary ng bahay at maging ito'y nagulat sa nakitang itsura ni Aling Susan. Grabe! Tara! Umalis na tayo rito!
Teka, nasan si Boknoy? Saka na ako magpapaliwanag. Bilisan na natin! Hindi pa malinaw kay April ang nangyayari, ngunit binilisan na lamang niya ang pagtakbo habang hatak-hatak siya nito. Maya-maya ay may naramdaman siyang kung ano sa kanilang likuran. Gary, parang may nakasunod sa atin. Huwag kang hihiwalay sa akin! Dahil dito ay bigla siyang hinatak ni Gary sa ibang direksyon. Tinatahak na nila ngayon ang daan patungo sa abandonadong kapilya. Nang marating nila yon, ay laking gulat nila nang maabutan nila si Boknoy. Ate April! Boknoy! Kaagad niyang niyakap ang bata matapos nila tong abutan sa loob ng kapilya. Sabi ko na nga ba't dito ka pupunta nung magkahiwalay tayo sa gubat? Pasensya na, Kuya Gary. Hindi na ako lumingon habang tumatakbo ako eh. Hindi ko napansin na tumuloy ka na po pala sa bahay. Sige, hayaan mo na yon. Mabuti na lang naalala ko ang kwento mo nung hinabol ka ng hayop at dito ka nagtago. Dito na lang muna tayo hanggang sa mag-umaga. Bala ko na sanang dumiretso sa mga pulis, pero mukhang hindi nila tayo titigilan. Nila? Sinong nila? Nalaman namin ni Boknoy na si Mang Castor nga ang nangyanggaw sa kanya tulad ng hinala ko. Pero hindi yun ang problema. Tinanggal nga niya ang yanggaw na nasa katawan ng bata, pero lihim naman niyang ipinasa yung kay Aling Susan. Nung pumunta kami ron, tahimik muna akong sumilip sa kubo nito. Doon ko nakita ang ilan niyang mga gamit na inoorasyon na ni Mang Castor. Ginagawa niya itong kauri, uri ng aswang. Ano? Pero bakit? May galit ba siya kay Aling Susan? Naalala ko po habang ginagamot ako ni Mang Castor, nakita kong hinalikan po niya si Inay. Tatay ko lang po ang gumagawa nun kay Inay. Nagulat si April sa kanyang narinig. Maya-maya pa ay biglang umihip ang malakas na hangin, kasabay ang kaluskos ng mga dahon sa kagubatan. Nandiyan na sila. Hindi naman niya siguro sasaktan ng anak niya, hindi ba? Inay! Napalingon silang lahat nang nakitang nasa labas na ng kapilya si Aling Susan. Nag-iba na ng anyo nito. Kumulubot ang balat, humaba ang mga kuko at lumitaw ang pangil sa bibig. At sa nanlilisik nitong mga mata, natuon ang paningin nito kay Boknoy. Sinusubukan nitong humakbang papalapit sa kapilya. Ngunit umatras lang din ito na tila natatakot. Nasa likod nito si Mang Castor na nananatili sa anyo bilang tao. Lumabas ka na riyan, Boknoy. Sumama ka na sa iyong inay. Sumama ka na sa amin. Bakit niyo po ginawa yan kay Inay? Akala ko mabait kayo! Pinagkatiwalaan po namin kayo! Hindi mo naiintindihan, bata. Mahal ko ang iyong ina. Kontento naman dapat ako dati, nandito lang siya. At nandito ako na tagalunas ng mga sakit nyo. Pero dahil sa iyong itay, dahil sa kakulangan niya bilang padre de pamilya, ay napilitang lumayo ang iyong ina para magtrabaho. Kaya nga laking pasasalamat ko na namatay ang iyong itay. Matagal ko na siyang gustong kulamin. Pero buti na lang dahil ang pagiging lasinggero niya ang pumatay sa kanya. Hindi siya nararapat kay Susan. Sa akin na ngayon ang iyong ina. Magkakasama na rin kami. Hindi totoo yan! Ginagayuma mo lang si Inay! Mahal talaga ako ng iyong ina. Gumamit lamang ako ng ilang mga bagay na magpapalabas sa tunay niyang nararamdaman. Ngayon, kung hindi ka sasama sa amin, mas mabuti pang pati ikaw ay mawala na rin kasama ng mga kaibigan mo. Dahil kailangan nilang mamatay at isasama nila sa kabilang buhay ang sikreto ko. Nang matapos itong magsalita, ay biglang napalingon dito si Aling Susan. Waring nauunawaan ito ang mga narinig dahil galit itong sumugod kay Mang Castor. Tumigil ka, Susan! Hindi ako ang kaaway dito. Sinusubukan kong kunin ang anak mo. Ang dalawang mga dayong yan, sila ang dahilan kung bakit kinailangan kitang gawing kauri ko. Natitiyak akong bala ka nilang ilayo mula sa akin. Napigilan nito ang tangkang pagsunggab ni Aling Susan. Waring kontrolado ng kamay nito ang bawat magiging galaw ng ginang. Napaka-obses naman pala ng matandan to kay Aling Susan. Boknoy, ipangako mo na hindi ka lalabas ng kapilyang to. Mapapahama ka. Opo, Kuya Gary. Pero paano po si Inay?
Nakita nilang sinusubukang pakalmahin ni Mang Castor si Aling Susan na para bang isang nagwawalang hayop. Maya-maya inilingon niya si Gary. April, kaya mo bang protektahan si Buknoy dito? Basta sikapin nyo lang na manatili kayo sa loob hanggang sa sumikat ang araw. Magiging ligtas kayo. Bakit? Saan ka pupunta? Sasamantalahin ko lang ang pagkakataon na makarating sa istasyon ng pulis. Hindi pwedeng makatakas sa batas si Mang Castor. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi yun nagawa ng binata. Nang akmang palabas na ito ng kapilya ay mabilis itong sinalubong ni Mang Castor. Nasaksihan nila ang pambihirang lakas nito. Hinatak nito paangat si Gary gamit lamang ang isang kamay. Ano? Hindi pa rin ba kayo lalabas dyan sa lungga nyo? Babae, kaya mo bang panooring mamatay na lang itong lalaking to? Ibibigay mo ba sa akin si Buknoy o hindi? Gary! Huwag kayong lalabas dyan! Hindi na malaman ni April ang kanyang gagawin. Ayaw niyang mawala si Gary, ngunit ayaw naman din niyang isuko ang bata. Natutuliro na siya sa kaiisip habang hinahawakan sa balikat si Buknoy. Wala na itong tigil sa kaiiyak. Bigla naman itong hinawakan ng kanyang kamay. Ate, sasama na lang po ako kina Inay at Mang Castor. Ayoko pong mapahama kayo ni Kuya Gary nang dahil sa akin. Hindi, Buknoy, kapag sumama ka sa kanila pati ikaw ay magiging aswang din. Hinawakan nila ng mahigpit ang kamay nito, ngunit pinilit na nitong kumawala. Umiiling na lamang siya nang tumingin rito, habang palabas na ito ng kapilya. Sasama na po ako sa inyo, basta pakawalan niyo lang po si Kuya Gary. Magaling, Buknoy. Ngayon ay ako na ang magiging tatay mo. Tahimik tayong maninirahan dito kasama ang iyong ina. Hindi ka lalabas dyan, anak. Castor, hayaan mong mabuhay ang anak ko. Tatanggapin ko na ang pagiging aswang. Lubayan mo lang sila. Ilang sandaling natahimik ang lalaki bago nito ihagi si Gary sa may sagingan. Mabuti na lang ay malambot ang lupa at nagawa pa rin itong bumangon upang pilitin na makalakad patungo sa loob ng kapilya. Pagkapasok nito ay kaagad niya itong niyakap ng mahigpit. Okay ka lang ba? Nabalian ka ba? Ayos lang ako, babe. Yung bata. Mabilis niyang napigilan si Buknoy sa tangkang paglabas sa kapilya. Nasa hamba na ito ng tarangkahan nang mahatak pa niya ito pabalik sa loob. Bitiwan mo ako, Ate April! Kailangan kong puntahan ng nanay ko! Hindi siya pwedeng sumama kay Mang Castor! Pero mapapahamak ka, Buknoy, pag ginawa mo yan. Ayaw ng nanay mo na maging aswang ka rin kagaya niya. Hindi aswang ang nanay ko! Hindi! Bitiwan niyo ako! Tama ka, Buknoy. Hindi aswang ang nanay mo. At gagawa tayo ng paraan, mabawi lang siya. Pero hindi magagawa yun kapag sumama ka sa kanila. Pero Kuya Gary, ano na po ang gagawin natin? Nag-angat na ng tingin kay April si Gary na puno rin ng mga tanong. Tuluyan na ngang sumama sa manghihilot si Aling Susan. Sinubukan na lamang niyang pakalmahin si Buknoy na walang tigil pa rin sa kaiiyak. Saan na tayo pupunta ngayon, Gary? Sa police station. Hindi pwedeng wala tayong gawin ngayon. Ngunit nang marating muli nila ang istasyon ng mga pulis, ay hindi nito inaasahan na hindi man lang sila pinakinggan ng mga ito. Ano yun? Pambihira. Kahit nagsalita na yung bata, hindi pa rin nila pinakinggan. Anong klaseng alagad ng batas ba mga yun? Pinapalabas pa nila na nagprank lang tayo. Imposibleng hindi nila kilala si Mang Castor. Dismayado sila na gano'n na lamang kung baliwalain ng mga ito ang kanilang sumbong. At ang masama pa ay balak pa silang patawan ng persona non grata dahil yon sa di umanong paninirang puri raw nila sa lugar. Pero Gary, sa totoo lang ay inaasahan ko nang sasabihin nila yon. Aswang at mambabarang, mahirap paniwalaan ng ganong reklamo. Pero sana man lang inalam muna nila ang buong nangyari. Oo nga, mga vlogger tayo. Pero walang nasa tamang katinoan namang titrip ng mga pulis sa ganitong oras. Ate April, mababawi pa po ba kaya natin si Inay? Makakasama ko pa po ba siya? Oo naman, Buknoy. Gagawa kami ng paraan ng Kuya Gary mo. Pero sa ngayon, kailangan muna nating siguraduhin na ligtas ka. Gary, ano nang plano mo?
Kasalukuyan na itong nakatingin sa cellphone nito. Nakakunot ang noo na waring may hinahanap. Maya-maya ay nagyaya na ito na pumunta ng bayan upang makasagap ng signal ng internet. Pumasok sila sa isang karinderya upang makakain. Ganun na lamang ang pagkagutom nilang tatlo ng mga sandaling yun. Kahapon pa pala tayo hindi nakakain dahil sa dami ng nangyari. At mabuti na lang pala, may bukas pang karinderya rito. Sana nga lang hindi tayo mayanggaw. Shh! Gary! Pag may nakarinig sa'yo… Ano? Dapat lang na malaman nilang may mga aswang sa lugar nila. Kahit na, hindi mo dapat sinasabi yan, lalo na't wala ka namang ebidensya. Sandaling napatitig sa kanya ang nobyo, na tila ba may nasabi siyang hindi maganda. Ebidensya, yun ang kailangan natin. April, may naisip na ako. At ano naman yan? Para saan pat naging vlogger tayo kung hindi tayo marunong magpa-viral? Ayaw nila tayong pansinin? Pwes, magpapapansin tayo. Hindi sang-ayon si April sa pinaplano nitong gawin. Para sa kanya ay lubha itong delikado. Ngunit alam naman niya na hindi niya ito mapipigilan. Napagdesisyonan nito na muli nilang tutunguhin ang Purok 3. Pero kinailangan muna nilang balikan ang kanilang naiwang mga gamit sa bahay nila Boknoy. At hindi nila inaasahan na maaabutan nila roon sa bakuran si Aling Mirna. Saglit na nag-usap ang mga ito tulad ng hiniling ng ginang. Ano raw ang pakay niya rito, Gary? Anong binulong niya sa'yo? At bakit naman nagmamadali siyang umalis? May inamin siya. Hindi totoong intensyon niya mayanggaw si Boknoy sa gabi ng party. Pero alam niyang mangyayari yun. Nandun din pala si Mang Castor nung gabing yun kahit hindi naman imbitado. Hindi na lamang niya pinaalis dahil tulad ni Aling Susan, malaki rin ang naitulong sa kanya nung manghihilot. Ang pinagsisisihan lang daw niya, hinayaan niyang malagyan ng kamandag nito mga pagkaing hinanda nila. Pinangunahan daw siya ng takot dito . So galing pala talaga sa pagkain yung yanggaw. Pero ang ipinagtataka ko, Gary, bakit hindi ka nasama sa mga nayanggaw? Sa pagkakatanda ko, parehong putahe lang naman ang mga kinain nyo ni Boknoy. Dahil daw dito, itong singsing na binigay ni Lolo, matapos din mayanggaw ni Mama na naliksik si Lolo kung paano mawala ang sakit nito. Pero proteksyon lang ang nahanap niya. Isa raw itong talisman na binili pa niya mula sa isang mangangalakal na galing China. Dati binabaliwala ko lang to . Pero ngayon, hindi ko akalain mapapakinabangan ko pala. Kaya hindi tumalab sa akin yung yanggaw ni Mang Castor. Siya nga pala. Pinabibigay ni Aling Mirna pangontra raw. Inabot sa kanya ang 2 kwintas. Tig-isa sila ni Boknoy. Dahil nga rito ay mas naglakas ng loob si Gary na ituloy ang pinaplano nito. Si April naman ay hindi inalis ang pansin kay Boknoy na gustong-gusto ng puntahan ng ina. Kinagabihan, habang inaayos na nila ang kanilang mga gagamiting equipment, ay kinausap niya ito ng masinsinan. Boknoy, hindi ka pwedeng sumama sa amin . Alam mong ikaw ang kahinaan ng nanay mo at gagamitin ni Mang Castor yun para gipitin siya. Huwag kang mag-alala, gagawin namin ang lahat, maiuwi lang siya rito . Ate, si inay na lang po ang meron ako. Kung sakali man na tuluyan na siyang naging aswang, tatanggapin ko pa rin po siya. Mapait nang umiti si April, tsaka niya ito niyakap. Masakit sa kanya na nakikitang pinagdadaanan ng isang bata ang ganito kabigat na bagay. Kaya ng mga sandaling yun ay desidido na rin siyang tulungan si Gary sa pinaplano nito. Kung ito lang ang paraan upang muling magkasamang mag-ina, ay nakahanda na siyang gawin ng kahit na ano. Dahil tulad ni Boknoy at Aling Susan, gusto rin niyang makasama na ni Gary ang ina nito. Hindi na siya nagdalawang isip pa. Saktong 4:00 ng madaling araw nang gumayak na sila patungo mula sa Purok 3 sa kinaroroonan ng manghihilot. April, sakali man na may hindi inaasahang mangyari, balikan mo si Boknoy at bumaba kayo ng bundok. Ano? Teka, hindi yun ang usapan natin. Sakali lang naman, babe. Mas maigi na tumakbo tayo ng magkahiwalay. Pag nakuha na natin ang kailangan natin, aalis ako agad. At malaki ang posibilidad na hahabulin niya ako. Walang nagawa si April kundi ang tumango sa sinabi nito. Humakbang na ito patungo sa kubo, habang siya naman ay nanatili sa likod ng isang malaking puno. Mang Castor, lumabas ka dyan! Ilabas mo si Aling Susan! Hinahanap siya ng anak niya! Mang Castor, huwag kang duwag! Sino ka? Aling Susan?
Tao ka na ulit? Nagulat ang binata nang biglang lumitaw sa bintana ang hinahanap nitong ginang. Ano bang sinasabi mo? Tao naman talaga ako ah! Kanina pa nawawala si Buknoy. Saan na naman kaya nagsuot ang batang yun? Sandaling natahimik si Gary. Pinakatitigan niyang mabuti ang mukha ng ginang. Walang emosyon ng mga mata nito at sa tono ng pananalita nito ay tila wala itong kamalay-malay sa nangyayari. Aling Susan, alam niyo po ba kung nasaan ka? Alam niya kung nasaan siya. Ikaw, alam mo ba kung nasa ang teritoryo ka? Ano ang ginawa mo sa kanya? Ginawa? Wala akong ginawa sa kanya. Nakita mo naman masaya siya rito. Kaya umalis ka na dito. Niloloko mo si Aling Susan. Pinapaniwala mo siya na kasama pa rin niya ang anak niya. Anong klaseng tao ka? Anong klaseng demonyo ka? Dahan-dahan ka ng pananalita mo, binata. Baka kahit yung talisman mo ay hindi gugustuhin na makilala ko. Bakit? Ano bang kaya mong gawin? Ang manakit ng kapwa? Naturingan ka manghihilot at nagpapagaling ng mga may sakit, pero ikaw lang din pala nagbibigay ng sakit sa mga kabaryo mo. Matanda ka na. Dapat sa'yo, nagpapakabait na. Sinusubukan niyang galitin ito at tulad ng kanyang inaasahan, bigla na naman itong iniangat ang kamay nito sa ere kasabay ng kanyang katawan. Agad niyang naramdaman ang pamimilipit ng kanyang leeg na waring may sumasakal dito. Magpakabait? Wala akong ginawa sa bayang ito kundi ang manggamot. Dinadayo ako rito ng mga mayayaman at maimpluwensyang tao para kunin ang serbisyo ko. Wala akong hininging kabayaran sa lahat ng yun. Tinatanggihan ko ang bawat sentimong ibinibigay nila sa akin. Isang bagay lang ang pinakiusap ko. Huwag nilang gagalawin ang asawa ko. Pero ano ang ginawa nila? Pinaslang nila ang kaisa-isang babaeng minahal ko. Minahal ko siya kahit isa siyang aswang. Bago siya malagutan ng hininga, ipinasa niya sa akin ang kanyang bertud. At ngayon, sisiguraduhin ko na bago ako mawala, ay may papalit sa akin. Patuloy pa ring namimilipit sa ere si Gary, habang si April naman na tahimik na kinukunan sa kamera ang buong pangyayari ay hindi na malaman ang gagawin. Gusto niya nang sugurin doon ang dalawa bago pa man may mangyaring masama sa kanyang nobyo. Ngunit malinaw ang kanilang naging usapan na pagkatapos niyang makunan ang matibay na ebidensya laban sa manghihilot ay aalis na rin siya. Pero sa huli ay hindi niya rin yun nagawa. Mang Castor, bitiwan niyo po si Gary! Ikaw? Tigilan mo yan! Kapag hindi niyo pinakawalan si Gary, malalaman ng buong mundo kung sino ka talaga. Isang pindot ko lang sa isang button dito, kakalat ng sekreto niyo. Ang totoo, hindi sigurado si April kung alam ba ng lalaking ito na wala talagang signal sa lugar kaya imposible ang sinasabi niyang banta rito. Pero wala na siyang maisip na paraan para mailigtas lang ang binata sa kamay nito. Sa tingin niyo ba ay makakalabas pa kayo rito ng buhay sa oras na ginawa mo yan, Iha? Kung sakali mang patayin mo kami, kahit papaano'y nalaman na ng marami ang tinatago nyo. Susugod din sila rito para patayin ka katulad ng ginawa nila sa asawa mo. Naisip ko rin na dito mo lang din siya inilibing, tama ba? Gugustuhin mo bang muli na naman nilang bastusin ang alaala ng babaeng pinakamamahal nyo? Hindi sumagot ang manghihilot. Sa pagkakataong yun ay pinapakiramdaman niya ang magiging reaksyon nito. Isang nakabibinging katahimikan ang nangibabaw sa paligid. Tanging mga huni lang ng maliliit na ibon ang maririnig. Hindi masukat ang kabang nararamdaman niya ng mga sandaling yon. Nang walang ano-ano'y, ibinabana nito ang namumutla ng sigari. Kaagad niya itong nilapitan. Babe! Gising! Kumising ka, Gary! Babe! Aalis na tayo! Halika na! Walang aalis! Ibigay mo sa akin yan, hawak mo! Saglit na natigilan si April. Alam niyang wala siyang kalaban-laban dito dahil sa kapangyarihan nito. Pero kailangan pa rin niyang makapag-isip kagad ng paraan para mailigtas ang kanilang mga sarili. Uli niyang tinignan si Gary na hindi pa rin makatayo. Babe, tumakas ka na. Huwag mong ibigay ang camera. Ayoko! Dapat hindi na ako pumayag sa plano mong to eh! Mukhang wala na talagang pagpipilian si April kundi ang ibigay sa manghihilot ang hawak na kamera.
Ngunit nang mag-angat siya ng tingin dito ay may bigla siyang napagtanto. Pinakakalma muna niya ang kanyang sarili bago ito hinarap. Alam ko pong hindi kayo masamang tao. Kahit pinatay nila ang asawa niyo, hindi kayo gumanti. Matagal niyo na dapat kaming pinatay pero hindi niyo ginawa. Mahal kayo ng mga taga rito. Malaki ang utang na loob nila sa inyo. Dahil hanggang ngayon ay pinagpapatuloy niyo pa rin ang panggagamot. At sa isang banda, alam kong naiintindihan niyo rin kung bakit nila napatay ang asawa niyo. Mang Castor, hindi naman kami nandito para gambalain kayo eh. Pero maawa naman po kayo kina Aling Susan at Buknoy. Alam niyo po kung gaano kahirap magmahal ng isang aswang. Huwag niyo naman po sanang iparanas yun sa bata. Tumahimik ka! Akmang iaangat muli ng lalaki ang kamay nito nang biglang magsalita si Aling Susan na kalalabas lang ng kubo. Jaime, aalis ka na naman para uminom ano? Sunduin mo na sa eskwelahan si Buknoy bago ka magpakalasing. Susana, hindi ako si Jaime. Kailan mo ba makakalimutan ang lalaking yun? Ano bang sinasabi mo, Jaime? Abay, hindi ka pa pala nakakainom, may lasing ka na. Maging sina April ay nagtataka nang marinig ang sinabi ng ginang. Nilapitan nito ang manghihilot at hinawakan ito sa braso. Hindi naman kita pinagbabawalang uminom ng alak eh, dahil alam kong pangtanggal mo yan ng pagod. Pero hanggat maaari ay wag mong gagamitin ang motorsiklo. Ayokong nagmamaneho ka ng lasing ah. Maliit pa ang anak natin, kaya sana'y mag-iingat ka naman. Namumutawi ang pagmamahal sa mga mata ni Aling Susan habang sinasabi ang mga salitang yon kay Mang Castor. Bigla namang napayuko ang lalaki. Baka sa mukha nito ang tila pagkabigo. Kahit pala anong kapangyarihang itim ang gamitin ko, hindi ko siya mapapalitan sa puso mo, Susana. Ano bang sinasabi mo riyan, Jaime? Sige na, lumakad ka na at sunduin mo ng anak natin. Marami pa akong titikluping labada na kailangan kong ihatid kay Ma'am Wilma bago sumapit ang linggo. Malungkot na hinawakan ng lalaking manghihilot ang kanang kamay ng ginang at marahan niya itong pinisil. Nasabi ko na sa'yo noon na hihilutin mo lang itong bahagi ng palad mo sa tuwing nangangalay ka sa paglalaba. Masyado mong pinapagod ang sarili mo sa kakatrabaho eh. Samantalang ang asawa mo ay masayang nakikipag-inuman at nambababae. Mga dayo, huwag kayong mag-iiwan ng bakas dito. Umalis na kayo at isama niyo si Susana. Nung isang araw ko pa tinanggal ang yanggaw sa katawan niya. Ang totoo'y gusto ko lang naman siyang alagaan. Pero hindi ko namalayang nagiging makasarili na pala ako. Mang Castor, wag ho kayong mag-alala. Buburahin po namin itong video. Pero meron lang po sana kaming hihilinging pabor sa inyo. Saglit na nag-alangan si April kung itutuloy ba niya ang sasabihin. Pero bago yun ay napagpasyahan niya nang iabot dito ang kanyang hawak na kamera. Kahit tanggapin ko yan, hindi rin naman ako marunong gumamit eh. Iuwi mo na lang yan. Binura ko na po ang lahat. Mananatili pong sekreto ang buhay niyo rito. Salamat kung ganun. Makakaalis na kayo. Mang Castor, hihingi po sana kami ng tulong sa inyo eh. Yung nanay po ni Gary, nayanggaw din po. Kasalukuyan po siyang nakakulong sa mental hospital kaya wala pong naniniwala. Tulungan niyo po sana kaming tanggalin ang yanggaw sa katawan niya. Hindi umimik ang manghihilot. Tumingin lamang ito sa nahihirapan pa ring makatayo na si Gary. Maya-maya ay nilapitan nito ang binata. Hinawakan ng binte at saka hinilot. Bigla itong napaaray ng subukan itong ireporma ang buto nito at kapwa sila namangha nang makalakad na ito ng maayos. Kung madadala niyo rito ang kanyang ina, magagamot ko siya. Maiksi nitong sagot bago tumalikod at pumasok sa kubo nito. Babe, maraming salamat. Hindi ko akalain na mapapapayag mo si Mang Castor. Huwag ka munang magpasalamat, Gary. Dalhin muna natin dito ang mama mo. Pero bago yun, iuwi muna natin si Aling Susan. Tiyak na alalang-alala na ngayon si Buknoy sa bahay. Sige. Lumakad na nga sila pabalik ng Purok Uno na kasama na si Aling Susan. Nanatili lamang itong tahimik at tila wala pa rin sa sarili. Gary, akala ko tinanggal na ni Mang Castor ang yanggaw kay Aling Susan. Pero bakit ganyan pa rin siya? Nakita mo naman na hindi nagsisinungaling si Mang Castor. Ayoko munang i-diagnose siya sa ngayon. Hindi pa naman ako lisensyadong psychologist eh. Mabuti pa, isama na rin muna natin siya sa Maynila para mapatingin din.
Hapon na nang makarating sila sa bahay ng ginang. Malayo pa man ay natanaw na sila ni Buknoy na agad itong sumalubong ng mahigpit na yakap sa ina. Ate April! Kuya Gary! Maraming salamat po at binalik niyo rito si inay! Walang anuman, Buknoy. Maya-maya ay nagtaka ang bata sa malamig na pagtanggap ng ina, kaya bumitiw ito sa pagkakayakap dito. Buknoy, hindi pa kasi gaanong magaling si Aling Susan. Pero wag kang mag-alala, tinanggal na ni Mang Castor yung yanggaw sa katawan niya. Oo nga, Buknoy. Hayaan mo't ipagagamot natin ang nanay mo sa Maynila, ah. Sasama ka ba sa amin? Simpleng ngiti lang ang isinagot ng bata. Bakas sa mga mata nito ang pangungulila at pag-aalala sa ina. Hindi rin nagtagal ay lumuwas na sila patungong Maynila. Inuna muna nilang ipatingin sa isang espesyalista si Aling Susan. Sinabi ng doktor na nagkaroon lamang ito ng temporary amnesia dahil sa isang malubhang pangyayari na nakaapekto ng malala sa emosyon nito. Narinig mo yon, Buknoy? Hindi rin magtatagal ay babalik na sa dati ang kanyang memorya. Basta kukwentuhan mo lang siya ng kahit na anong bagay na tungkol sa'yo at sisikapin natin na maging masaya siya palagi, ah. Kaya smile ka na. Opo, Ate April. Magiging masaya po kami ni Inay, lalo na't nandito na kami sa Maynila. Alam niyo po ba, matagal ko na pong pangarap ito. Talaga? Kung ganon wala tayong ibang gagawin ngayon kundi ang mamasyal. Pero pagkatapos nun babalik kami ng probinsya para ipagamot kay Mang Castor ang mama naman ng Kuya Gary mo. Babalik po kayo ron? Di po ba masama siya? Hindi, Buknoy. Walang taong likas na masama. Minsan nagiging masama lang ang isang tao dahil yun din ang pinaparanas sa kanya ng iba. Pero hindi nangangahulugan yun na dapat ka na ring maging masama. Nasa iyo pa rin naman kung pipiliin mong maging mabuti at palayain ang sarili mo mula sa galit. Nagkamali man si Mang Castor, huwag nating kalilimutan na naging mabuti pa rin siya, ha? Hindi pinilit ni April na patawarin ng mag-ina ang ginawa ng manghihilot sa mga ito. Sa isang banda ay naiintindihan din niya ang sama ng loob ng mag-ina para rito. Napagdesisyonan nilang magkasintahan na manatili muna sa kondo nila sila Aling Susan at Buknoy habang babiyahe ulit sila pabalik ng probinsya na kasama na ang ina ni Gary. Hindi naging madali ang proseso para mailabas nila sa pasilidad ng mental hospital ang ina nito. Nariyan at kailangan pa nilang kunin ang permiso ng ama ni Gary bilang legal guardian. Inaasahan nilang tututuloy ito sa binabalak nilang gawin, kaya't umisip sila ng ibang paraan upang mapapayag ito. Tama ba itong ginagawa natin, Gary? Nagsinungaling tayo sa papa mo. Paano pag chinek niya na hindi naman talaga sa isang mental facility sa Canada dadalhin ng mama mo? Lagot tayo nito. Hindi na mahalaga yun. By that time na malaman niya ang totoo, nailabas na natin dito si mama. Dahil hindi pwedeng isakay ng eroplano ang ina nito at kinailangan pa rin nito ang assistance ng mga medical personnel, ay nakipag-convoy sila sa sasakyan ng ospital hanggang sa marating nila ang probinsya. Naging pahirapan ang pag-akyat nila ng bundok na tinatahak ang Purok 3. Isinakay nila ang ginang sa stretcher. Mabuti na lang at kalmado na ito ng mga oras na yun. Ayaw man nila ay tinurukan ito ng tranquilizer para raw hindi ito magwala habang nasa biyahe. Na-explain mo ba talaga sa kanila kung bakit tayo nandito? Oo, pero kahit naman na hindi sila maniwala sa ginagawa natin, ang mahalaga bayad sila. Hindi rin nagtagal ay narating na nila ang kanilang pakay. Ngunit huminto sila sandali ilang distansyang layo mula sa kubo ng manghihilot. Dito na lang tayo mga boss. Maraming salamat sa paghatid sa amin dito ng airmat ko ha. Ito nga po pala yung ipinangako naming balanse. Pagkaabot dito ng bayad, ay hinintay muna nilang makaalis ang mga nagdala sa ina nito bago tunguhin ang kubo ng manghihilot. Gary, mabuti na lang at napakiusapan natin sila na wag sabihin sa papa mo kung nasan tayo. Okay lang naman kung sabihin man nila. Nandito na tayo. Makakawala na sa sumpa ang mama ko. Tayo na. Naabutan nila si Mang Castor na nagsisibak ng tinrosong kahoy sa bakuran nito. Agad naman nilang naagaw ang pansin nito na nag-angat ng tingin sa kanila. Magandang araw po, Mang Castor. Kamusta po kayo? Hindi naman kayo narito para kumustahin ako, hindi ba? Mang Castor, kasama ko na po ang mama ko. Sana po ay magamot niyo po siya. Hintayin niyo na ako sa loob ng kubo. Tatapusin ko lang itong ginagawa ko.
Matyaga silang naghintay tulad ng sinabi nito. Hindi sila nagdala ng kamera dahil ayaw nilang sirain ang tiwalang binigay sa kanila ng manghihilot. Ilang sandali pa ay sumulpot na ito galing sa kusina na may daladala ng mangkok. Heto, ipainom mo yan sa iyong ina. Masyado yang mapait, kaya siguruhin mong hindi niya yan matatapon. Kailangan niyang maisuka ang mga peste sa katawan niya. Yun ang nag-uudyok sa kanya ng pagkagutom at pagkauhaw sa dugo at laman ng tao. Lumipas ang ilang minuto matapos ang pahirapan na pagpapainom sa ginang. Gary, tignan mo oh, itim na gagamba, niluwa niya. Hindi makapaniwalang bulalas ni April. Nakita niya ang patay na gagamba na nagmula sa mismong bibig ng ginang bago ito himatayin. Hindi yan basta isang gagamba. Sa mga babaylan, tinatawag nila yan na totem. Isang makapangyarihang elemento na maaaring maging masama o mabuti. Nililikha nila ang sarili bilang hayop o insekto upang mapasok ang katawan ng isang tao. Mang Castor, mawalang galang na po. Tulad din po ba yan ng mga naroon po sa mga tapayan nyo? Aniya nang maalala ang unang beses na pagtapak nila sa kubong yun. Oo, iya. Sinasabi ko na nga ba't kayo ang narinig kong ingay nung gabing yun? Pasensya na po. Hindi ko lang po talaga napigilan mang usisa at malaman na rin ang sikreto nyo. Wala nang problema sa akin yun, binata. Ako dapat ang humingi ng tawad sa ginawa ko sa inyo at sa pamilya ni Susana. Kung hindi dahil sa inyo, ay tuluyan na akong nilamon ng kasamaan. Oo nga't nasa akin ang bertud ng aking yumaong asawa. Ngunit kahit kailan ay hindi ko maaatim na pumatay ng tao. Maski na yun ang ginawa nila sa babaeng pinakamamahal ko. Ibig po bang sabihin yan, nakapagpatawad na po kayo? Hindi madaling magpatawad. May iba't ibang hatid sa iyo ang lungkot at galit. At kung minsan ay makakagawa ka ng masasamang bagay na hindi mo aakalaing magagawa mo, tulad na lamang yan sa nangyari sa inyong ina. Sandali silang natigilan ni Gary. Tumayo naman si Mang Castor, may kinuha itong langis at batsa ng tubig mula sa kusina. Pagkatapos ay nagsindi ito ng insenso at kandila. Wala silang ideya sa kung ano ang ginagawa nito, kaya naging tahimik lamang sila habang ito'y pinanonood. Maya-maya pa ay nag-angat na ng tingin sa kanila. Seryoso na bumaling kay Gary. May kinikim-kim na selos at galit ang babaeng gumawa nito sa iyong ina. Babae? Pero sino po? Wala naman akong kilala na kaaway ni Mama. Hindi ko na matutukoy kung sino siya. Magmasid ka sa iyong paligid. Maaari mong simulang hanapin sa loob ng inyong pamilya. Ibang tao ang nagtanggal sa yanggaw na itinarak niya sa katawan ng nanay mo. Kaya sa oras na mawalan ito ng bisa, babalik sa taong yun ang sumpa na ibinigay niya. Ang ibig niyo hubang sabihin, magkakasakit din ang taong yun? Manghihina ang katawan niya at unti-unti rin siyang kakainin ng sarili niyang lason. May limitasyon din ang kapangyarihang itim. Ano man ang itinarak mo sa iba, ay ibabalik din sa iyo kung hindi ka magbabago. Kapag nagising na ang iyong ina, maaari na kayong umalis para hindi kayo gabihin sa daan. Saglit silang natahimik sa kanilang mga narinig. Baka sa mukha ng kanyang nobyo ang pagkalito. Maraming salamat ho, Mang Castor. Tanggapin niyo po sana ito. Alam ninyong hindi ako tumatanggap ng pera. Isa pa hindi ko magagamit yan dito sa kagubatan. Pasensya na po, pero kung ayaw niyo po ng pera, bumili po kami ng mga pagkain at gamit para sa inyo. Sana tanggapin niyo po ito. Tumango na lamang ang matanda at umalis na sa kanilang harapan. Ipinatong niya ang mga dalang supot sa maliit na mesa nito. Nang magising na nga ang ina ni Gary, ay kaagad itong yumakap sa binata. Kapansin-pansing bumalik na ang normal na kulay ng balat nito na dati ay namumutla. Tanging hikbi at walang humpay na luha ang namutawi sa mag-ina. Sa wakas nakabalik na ito sa dati. Agad siyang ipinakilala ng binata rito bilang kasintahan at mainit din naman siya nitong niyakap. Nang masiguro nilang kaya na nitong makapaglakad, ay gumayak na sila paalis sa tahanan ng manghihilot. Muling sinulyapan ni April ang kubo ng matanda bago sila tuluyang makalabas sa bakuran nito. Hindi ko makakalimutan si Mang Castor. Oo, ako rin. Napakalaki ng utang na loob natin sa kanya.
Pero kanina ko pa iniisip yan tungkol sa sinabi niya eh. Sino nga kaya ang gumawa nito kay Mama? Bakit ganun na lang kalaki ang galit niya? Maging ang ginang ay walang ideya sa kung sino ang nakagalitan nito, kaya naging palaisipan yun sa kanila hanggang sa makabalik na sila sa Maynila. Dumiretso sila sa bahay ng mga magulang ni Gary at laking gulat ng ama nito nang makita ang kanyang asawa. Alam ni April na masama ang loob ng binata sa ama, pero sinikap niyang ipaintindi na ngayon ay mas kailangan ng ina nito na maging buo ang kanilang pamilya. Puno naman ng pagsisisi ang ama nito na hindi ito naniwala sa anak at hinayaan na magdusa ang asawa sa loob ng mental hospital. Mukhang malaki ang natutunan mo kay Mang Castor, babe. Pinatawad mo na ang papa mo. Inaamin ko, naghinanakit talaga ako sa kanya. Pero sa isang banda, gusto kong maging masaya si Mama. At nakita ko naman na wala siyang sama ng loob kay Papa. Sobrang saya nila pareho kanina eh. So, sino ba naman ako para hadlangan ang kasiyahang nararamdaman nila? Nax, so paano? Babalik muna ako sa kondo natin ha? Bibisitahin ko sila Aling Susan. Maiwan ka na lang muna rito at samahan mo ang mama at papa mo. Pansamantalang pinatira muna nila ng ilang araw ang mag-ina sa condo unit nila habang hinahanapan ng mga ito ng bagong tirahan. Napag-usapan nilang magkasintahan na bilhin ng maliit na bahay at lupa na malapit sa kanila. Malaki na rin naman ang kinikita nila sa kanilang pagbablog, kaya may naipon na rin sila para rito. Naku, hindi nyo naman kailangan gawin ito sa amin. Sanay naman kami mamuhay sa probinsya. Aling Susan, alam ko pong natatakot na kayong bumalik doon. Dito po ay makakapag-aaral ng maayos si Buknoy nang hindi siya hinahabol ng mga ligaw na hayop. Isa pa'y sabi nyo, gusto nyo rin ni Buknoy na maging vlogger? Kaya kailangan na nasa iisang lugar lang po tayo para madali nating magagawa ang collab natin, hindi ba? Balak na rin po kasi namin ni Gary na magbago ng content eh. Nakakapagod na rin po pala mag-travel lagi. Kung ganon, magiging vlogger na rin kami? Ay nakakatuwa naman. Ang dami nyo nang naitulong sa aming mag-ina. Hindi ko pa rin gaanong maalala ang lahat ng nangyari habang may sakit ako. Kung hindi dahil sa inyo, tiyak kong habang buhay na akong napasa ilalim ng panggagayuma ni Castor. Huwag niyo na pong isipin yon, Aling Susan. Tsaka nakita naman po namin na pinagsisisihan na ni Mang Castor ang nagawa niya. Siya nga pala. Kumusta na ang nanay ni Gary? Nalaman niyo na ba kung sino ang masamang tao na nagyanggaw sa kanya? Hindi pa nga po eh. Sa ngayon, hindi na namin yun gaanong iniintindi. Binabawi po ni Gary ang mga sandaling nawalay po si tita sa kanila. Ang buong akala nga ni April ay hindi na nila malalaman kung sino ang pinanggalingan ng yanggaw. Ngunit nagulat na lamang sila nang mabalitaan ng biglaang pagpanaw ng matagal na kasambahay nila Gary. Hindi pa rin talaga ako makapaniwala. Of all people, si Aling Miding pa? Tinuring ko siyang pangalawang ina dahil magkaibigan sila ni Mama April. Kaya pala nung mga sandaling dumating na tayo sa bahay, hindi siya nagpakita. Bigla-biglang nag-resign at umuwi ng probinsya. Sa tingin mo, anong dahilan niya? Tinanong ko si Mama. Sabay daw silang nagsilbi nun bilang kasambahay sa pamilya nila Papa. Alam niyang may gusto ito kay Papa, pero hindi naman niya akalain na siya magugustuhan at sila magmamahalan. Ang buong akala ni Mama tanggap na yun ni Aling Miding. Pero... Sandaling natigilan sa pagsasalita ang binata. Naikuyom nito ang mga palad at namutawi sa mga mata ang sakit. Anong problema, Gary? Inamin din ni Papa na nagka-affair sila ni Aling Miding hanggang sa nagkaanak sila. Matagal nila yung tinago sa probinsya. Pero namatay din daw ito dahil sa isang aksidente 7 years ago. Sa kaparehong taon na nayanggaw si Mama. Parang binagsakan ako ng mabigat na bagay nang malaman ko ang lahat ng yun. Galit na galit ako kay Papa. Sobrang taas ng respeto ko sa kanya tapos ganun. Bakit nila dinamay si Mama sa kababuyan nila? Ngayon nakikipaghiwalay na si Mama sa kanya. Hindi mahanap ni April ang mga angkop na salita na nararapat sabihin para rito dahil maging siya nanlumo rin sa kanyang mga narinig. Wala siyang magawa kundi ang yakapin na lamang ito hanggang sa maramdaman na niya ang pagpatak ng mga luha nito sa kanyang balikat. Kilala niyang malakas ang loob ng binata sa kahit na anong bagay na gusto nitong gawin. Ngunit tulad ng sino man ay kahinaan din nito ang pamilya.
Kalaunan ay natanggap din nito ang paghihiwalay ng mga magulang. Labis naman ang pagsisikap ng ama nito na maging maayos pa rin ang kanilang mga relasyon. Naku iha, mabutit na padalaw ka rito. Miss na namin kayo eh. Si Buknoy palaging tinatanong kung kailan kayo ulit makikita. Sayang at nandun siya ngayon sa school. Ako rin po, Aling Susan. Pasensya na nga po pala na ngayon lang ako nakadalaw. Tapos hindi ko pa po kasama si Gary. Pinaghahandaan po kasi niya yung paparating na board exam. Ah, nako. Oo nga ano. Pagkatapos ba niyan ay magiging ganap na siyang doktor? Kung papasa po siya, opo. Naku, sigurado yan. Ay, siya nga pala. May ibabalita ako sa'yo. Tumawag sa akin nung isang araw si Mirna. Kasi nakiusap nga ako sa kanya na hanapan niya ako ng bibili ng lupa namin sa bundok. Ayun na nga, meron na raw buyer. Alam mo, tama ka sa sinabi mong mas mapapadali ang pag-aaral dito ni Buknoy. Abay, pangarap pala niyang maging engineer. Ngayon pa lang ay kailangan ko ng pag-ipunan. Matalino at masipag po na bata si Buknoy, Aling Susan. Tiyak kong maaabot din niya ang pangarap niya. Nako, magdilang anghel ka sana. Pero teka, hindi lang yun ang ibinalita ni Mirna sa akin. Si Mang Castor daw, abay nagtuturo na raw ng panggagamot sa mga taga sa amin. Talaga po? Oo. Nako, sa haba ng panahon ay ngayon lang nakaisip ng ganyan ng matandang yon. Alam kong hindi magandang ginawa niya sa aming mag-ina. Pero kahit papaano, unti-unti ko na rin siyang pinag-aaralang patawarin. Isang matamis na ngiti na lamang ang iginawad niya sa ginang. Lubos din niyang ikinatuwa ang ibinalita nito. Hindi niya akalain na ang noong ayaw makihalubilo sa mga tao ay magagawa ng magbahagi ng kaalaman nito sa panggagamot. At masasabi niyang isang ang mahusay na manghihilot si Mang Castor dahil maging ang sarili niya ay natutunan na nitong pagalingin mula sa sakit at puot na matagal nang nasa puso niya. Sana po ay nagustuhan niyo ang ibinahagi kong kwento, pero hindi po ito makukumpleto kung walang shoutout. Kaya naman shoutout po kina Sir Jason Visitacion from Metalworks Eye Sensors, kay Candida de Balucos at Rosita de Balucos from Europe, kay Mary Jane Alitin, kay Ma'am Joanna Enriquez at sa mga anak niyang sinasayan, Catalea at Kane, kay Kuya Moto Vlog, kay Ma'am Elisa Felias, kay Ma'am Corazon Ingay from Natividad Nueva Ecija, kay Sir Mark Alvin Baril from Taiwan, kay Kenny Rose Latumbo na buo na naman daw po ang araw niya dahil kahit pagod, basta nakikinig sa mga kwento natin gumagaang daw po yun. Salamat po ma'am. Kay Miss Annie Cole from Iloilo City, kay Ma'am Cecilia Plaza, kay Mirna Bantayan, kay Cataleja Soto from Dumaguete City, kay Larcy Siriban, kay Maria Cristina from Kuwait na nag-comment po sa pasaway na anak upload. Ang sabi po niya, ang ganda raw po ng kwento at kahit gaano katigas ang ulo ng anak, hindi ito matitiis ng magulang, maging ampon man o tunay na anak. Tama po kayo dyan, ma'am. Salamat po sa pagkukomento ninyo. Hello din po sa Carillo at Berondo family at kay Sir Antonio Mora from EMS Security Team. Kay Ma'am Cheryl G. Castro at sa asawa niya na silent listener daw po at nakikinig habang nagtatrabaho from Valenzuela City. Kay Yang Yang Pasardan from Riyadh, kay Mikey Suliman na nagsabi naman po sa comment niya na I like your voice. Salamat po at nagustuhan ninyo. Kay Javen Delasan, kay Ma'am Mary Jenny Rhea Batiduan, kay Ma'am Rodeline Amil from Carmona, Cavite, at sa buong tropa ng tindahan na sina Nancy, Ubang, Naicelia, Lani, Oday at Manuel. Hello po sa inyo dyan. Happy listening po. Shoutout din po kay Amor Lim, Sunshine Segundo na nag-subscribe daw po. Thank you po ma'am. Kay Limay 34, sa mga kaibigan po natin sa Tropang South na sina Myla, Meng, P, Odette, Kelly at Marge. Sa mga regular listeners po natin na sina Ma'am Belen Malbas, Ma'am Beth Mercado, kay Ma'am Alma Flores, kay Sir Francisco Neng at sa asawa niyang si Ma'am Jeremy Saranillo Francisco from Madina, Saudi Arabia, sa Galedo family, kay Ma'am Rowena Ausa, Inang Ausa at kay Rosmel Ausa. Hello po sa inyo dyan sa San Narciso, Quezon. Kay I Love Traveled, kay Ma'am Celestina Sigua, Ma'am Lisa Takada, kay Ma'am Girlie Satur at sa lahat ng staff ng Sealing Department ng Cosmo Malvar, Batangas at kay Sir Jaime Constantino.
Maraming salamat po sa nakinig at nakibahagi sa upload na ito. Mahalaga din po ang mga komento at mga papuri nyo na natatanggap namin. Kaya naman po buong puso po akong nagpapasalamat. Lulubusin ko na rin po ang paghingi ng suporta nyo, kaya wag nyo po sanang kalilimutan na mag-subscribe, like, share and comment sa mga susunod ko pang upload. Road to 50k subscribers na po tayo at hindi ko po ito mararating kung wala ang tulong at pagsuporta ninyo. Hanggang sa muli, ako po si Miss Winnie na lubos na gumagalang at nagpapasalamat sa inyong pakikinig.